Samantala, 128th anniversary ng Philippine Navy ay ating pag-uusapan kasama sina Philippine Navy Marine Corps Force Development Center Superintendent Colonel Edwin Joseph Olair, Philippine General Staff Corps at si Naval Special Warfare Training Center Superintendent Captain Tirso Binasoy, Philippine Navy General Tanghali Captain. Bago natin pag-usapan ang pagdiriwang ng 128th anniversary ng Philippine Navy, Colonel, maaari ho ba niyong ibahagi ang pangunahing mandato ng Marine Corps Force Development Center? Okay. Magandang hapon po sa ating mga kababayan. Ang pangunahing mandato po ng Marine Corps Force Development Center ay to produce capable and competent Marines. Ginagawa po namin ito sa pag-train, educate, pag-mold ng leaders at pag-develop ng doctrines. Yun po ang mga pangunahing mandato ng Marine Corps Force Development Center. Okay. Now with that being said, Colonel, ano naman po sa ngayon yung mga pangunahing programa at mga pagsasanay o training initiatives ng Marine Corps Force Development Center para naman po sa pagpapaunlad ng kakayahan at kapabilidad ng ating mga Marine? Ang pangunahing mga programa po ng Marine Corps Force Development Center ay ang pag-train ng Marine Basic Course para ito sa mga sibilyan na gusto maging Marines. At ang Marine Officer Basic Course para naman ito sa mga officers na nag-volunteer maging Marines. Ang mga Basic and Advanced Leadership Courses din po para ito sa mga Marines na para ma-develop pa sila lalo para sa kanilang mga advanced na mas mataas na katungkulan na hahawakan nila. Ginagawa din po namin ang mga specialization courses para mag-enhance ng capability at mag-acquire ng skills ang ating mga Marines. Ito naman ho, para kay Captain Binasoy, para naman ho sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano naman ho ang mandato ng Naval Special Warfare Training Center? Magandang hapon po sa ating mga kababayan. Ang mandato po ng ating Naval Special Warfare Force ay mag-organisa, mag-train, equip, maintain at mag-deploy po ng Naval Special Warfare Forces para mag-conduct po ng naval, joint at interagency operations para suportahan po ang mandato ng ating Philippine Navy. Okay. Captain, sa inyo pong pananaw, paano po nakakatulong itong Naval Special Warfare Training Center pagdating po sa pagpapalakas ng maritime security sa ating bansa at capability ng ating bansa at ng ating karagatan? At ano po yung mga specialized training programs ang ibibigay nito sa inyong mga tauhan, sa inyong mga personnel? Ang ating Naval Special Warfare Training Center po, o ang ating NAVSPECWAR Training Center, ay nagkakandak po ng araw-araw na training activities. Whole year round po tayo na nagkakaroon ng training. Ilan po sa mga training activities o whole year round na activities ng ating training center ay ang Naval Special Warfare Basic Course, ang EOD courses, ang Naval Specialized Boat courses, ang ating, meron din po tayong airborne courses, at mga underwater operations advanced courses, at underwater operations drone operations, at meron din po tayong advanced officers training courses para sa ating mga opisyalis ng Naval Special Warfare Force. Naibulong ko sa akin ni Joshua, kailan daw pwede magsimula mag-resign tsaka mag-training. Pero para ho kay Colonel Olair, ano ho ang kalagahan ng tema para sa pagdiriwang ho ng 128th anniversary ng Philippine Navy po? Ang tema po ng pag-celebrate ng 128th anniversary ng Philippine Navy, which is modern and ready, strong and steady, credible in mission, and always mission ready. Ito po ay pangako ng ating hukbong pandagat na sa ating mga taong bayan na ang iyong Philippine Navy ay handa na maglingkod sa inyo at pumunta sa inyong pangangailangan sa mga pagkakataon na kailangan ninyo ang inyong Philippine Navy. Okay. Colonel, pakibahagi mo sa amin, ano po yung mga aktibidad na nakahanay para po sa selebrasyong ito ngayong taon? Para sa Philippine Marine Corps, ang mga aktibidad na nakahanay para sa in celebration ng Philippine Navy anniversary ay nakatuon sa aming mga Marine Operating Forces sa Luzon, sa West, sa Palawan at sa Tawi-Tawi. To give an example, sa ating Marine Forces sa Palawan, sa under ng 3rd Marine Brigade, sila ay nagtitraining
kasama ng ating mga Marine Boat Ready Reserve Units. Kinakapacitate nito ang ating mga kababayan, ng mga mangingisda, mga boat operator, para maging katuwang sila ng Armed Forces of the Philippines, particularly ng Philippine Navy and Philippine Marines, sa pagdidepensa sa ating kasarinlan sa lugar na yan ng West Philippine Sea. Sa atin namang mga Marines sa Norte or sa 4th Marine Brigade, nagsasanay sila ng Marine Mountain Operations, Search and Rescue, para sa mga pagkakataon na kailanganin ng ating mga kababayan na sila ay masalanta, handa ang ating Marines para mag-assist sa kanila at tumulong sa kanila. Okay. Yun po. Colonel, follow-up lang doon sa nabanggit mo kanina. Sa ating mga mangingisda, sa paanong paraan po sila makakatulong para maprotektahan yung soberanya ng ating karagatan? Sila magiging tagabigay ng information. Okay. Kasi yung presence nila doon sa dagat, sa laot, nagpapakita ito na yung mga taong bayan natin, mga Pilipino, ay nangingisda doon sa lugar na yun. Okay. So, para ma-equip din sila, matutuhan sila na ano yung mga ang laban ng Pilipinas para sa kasarinlan natin sa lugar na yan, sa West Philippine Sea. Okay. Sakto, sa mga kamag-anak ko sa Tawi-Tawi Pero para ho kay Captain Binasoy, paano ho nilalapit ng Philippine Navy yung yung inyong anniversary sa mas maraming Pilipino po? Sa anniversary po ng Philippine Navy ngayon po, ay meron po tayong tinatawag na pre-anniversary activities na nilulunsad po natin sa lahat ng dako ng Pilipinas. Yep. Meron po tayong programa na ang tawag po natin dito ay Civil Military Operations from the Sea Program. Nagkakaroon po tayo ng mga coastal cleanups, mga scuba serero, mga tree planting activities, mangrove activities, dental and medical activities po. Na yun po ay binabahagi natin sa ating mga mahal na kababayan. Okay. Well, sa iyo po rin to, Captain, ano po yung mahalagang tagumpay naman at accomplishments ng Philippine Navy na binibigyan o bibigyan din ngayong ika-128 anibersaryo na pwede niyo po ibahagi? Isa po sa mahalagang accomplishment ng Philippine Navy ay ito na nga po, magko-commission po tayo ng bagong barko o tinatawag natin na offshore patrol vessel na PS-21 o BRP Raha Lacandula. At aside from po doon sa mga barko na, modernong mga barko na ating na meron na tayo ngayon, ay nagkakaroon po tayo ng mas malawak na patrolya at malawak na air surveillance dahil po sa mga modern equipment natin both in land and in air and in our waters. Nagkakaroon din po tayo ng mga maritime symposiums. At in terms of cyber po, yun po, nilalabanan po din po natin ang mga disinformations at mga misinformations na nangyayari sa ating bayan. So ito naman ho, para kay Colonel Olair, paano pinapakita ng pagdiriwang na ito ang patuloy na transformation at sabi nyo nga kanina, yung modernization efforts ng Philippine Navy? Pinapakita ito sa ating mga taong bayan na ang inyong Philippine Marine Corps ay handa at nag-a-adapt sa mga bagong teknolohiya na nangyayari ngayon sa buong mundo. At ang pinaka-objective nito ay para makatugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan kung sakaling kailangan nating ipagtanggol ang ating soberenya. Okay. For Captain Binasoy, sir, pakipaliwanag po, bakit po nagkaroon ng reorganization ng Philippine Navy pagdating po sa inyong struktura mula sa 2 type commands tungo sa 4 na major commands? Okay po. Dati po, ang organization po ng Philippine Navy ay meron lang ang function 2 type commands. Ito po yung Philippine Fleet at ang Philippine Marine Corps. Ayun po, dahil po sa pag-shift natin sa ating operational concept, nag-shift po tayo from internal operations to territorial defense operations dahil din po sa dikta ng ating Department of National Defense, nagkaroon na po tayo ng 4 na type commands. Nandun na po sumama na po dun ang Naval Special Warfare Force at ang Naval Air Warfare Force. So, naging mas mabilis ang command and control, mas naging epektibo po ang operational responsiveness, at mas maging focus po ang capabilities dahil po naging 4 na po siya. Okay. So, mensahe nyo na lang po, Colonel and Captain, sa ating mga kababayan. Okay po, sa ating po mga kababayan, sa pangunguna po ng
Commandant ng Philippine Marine Corps na si Major General Vicente Mark Anthony Prudencio Blanco III. Ang inyo pong Philippine Marine Corps ay nangangako na patuloy po na magsasanay, mag-aaral at paiigtingin ang kanilang kahandaan para kung kailanganin ninyo ang Philippine Marine Corps, nandiyan dyan po na ready, specialized at capable po ang inyong Philippine Marine Corps. Maraming salamat po. Thank you, Colonel. Captain? Sa ating pong mga kababayan, makakaasa po kayo na ang inyong Naval Special Warfare Force ay gagawin po ang kanyang lahat para may pagtanggol ang ating soberenya at pagsilbihan ng maayos ang ating sabayanang Pilipino. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at informasyon. Philippine Navy Marine Corps Force Development Center Superintendent Colonel Edwin Joseph Olair, Philippine Navy General Staff Corps at si Naval Special Warfare Training Officer Superintendent Captain Tito Subinasoy, Philippine Navy General Staff Corps. Thank you, sir.